Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang comparison natin dito kay PDAX at saka kay CoinsPH at atin pong alamin kung alin po sa kanilang dalawa ang mas magandang gamitin. At yan, tinanong na rin po ni ka-crypto dito. Ayan, nababasa natin sa kanyang komento rito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan mga ka-crypto, umpisahan po natin kay PDAX. Yan, ang PDAX ay ito po ay ang Philippine Digital Asset Exchange. Isa po itong cryptocurrency exchange na nakabase po dito sa atin o dito sa Pilipinas. Ito ay itinatag noong taong 2018 at regulated po siya ng BSP or ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang PDAX ay nagbibigay po ito ng daan para sa mga users na bumili, magbenta at mag-trade ng iba't ibang cryptocurrencies tulad po ng Bitcoin, Ethereum at iba pa. Ngayon yung advantages po ng PDAX ay regulated po siya ng BSP gaya na aking sinabi kanina, kaya meron po itong mas mataas na level ng security at trustworthiness. Yan, mapagkakatiwalaan po siya kasi regulated siya. At maliban po rito ay meron po siyang mababang fee. Mas mababa ang kanyang transaction fees kumpara po sa ibang mga platforms. At maliban po rito ay meron siyang mga advanced trading features. May mga advanced trading tools po siya na pwede nating gamitin ng mga experienced traders. Ayan, para kung saan ay nakakatulong ito para mas kumita ang mga traders. Maliban dito ay meron din pong local support itong si PDAX kung saan ay madaling makontak kung ikaw ay nakakaranas ng mga issue. Yun nga lang, at ang disadvantage po dito kay PDAX ay limitado yung kanyang coins. May kaunti lamang po siya na available na mga coins kumpara sa ibang mga international exchanges. Yan, at yung kanyang user interface ay medyo mas complex ang interface nito, kaya maaaring hindi ito user friendly para sa mga beginners. Kaya mukhang nadisenyo ang PDAX para sa mga may knowledge na sa pagti-trade sa crypto. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo kay CoinsPH. Ayan. Ang CoinsPH, nandito po tayo sa kanyang create account page. Yan, kung magki-create po tayo ng bagong account natin. At ayan. Si CoinPH naman ay isa po itong mobile wallet at cryptocurrency exchange na rin na nailabas noong taong 2014. Bukod po sa cryptocurrency trading ay pwede rin itong gamitin para sa iba't ibang mga financial services tulad po ng pagbabayad ng bills, paglo-load ng mobile at mga remittances. Kaya yan po yung kagandahan ni kay CoinsPH. Marami po siyang mga financial services. Ngayon ay yung advantage po ng CoinsPH ay siya po ay may multifunctional na feature. Kaya bukod po sa crypto trading ay ayan na nga, gaya ng aking sinabi kanina, ay pwede mo rin itong gamitin para sa iba't ibang mga financial transactions tulad ng bills payment at saka mobile load. Yung pangalawa ay ito po ay user friendly. Mas madali itong gamitin lalo na sa mga beginners dahil sa simple at intuitive na interface nito. Kaya maganda po ito para sa mga nag-uumpisa pa lamang na pasukin ang mundo ng cryptocurrency. Yan, kasi napaka madaling gamitin, user friendly at napakadaling maintindihan. Yan yung kanyang design. At sunod ay meron po itong wide reach. Marami pong users ang gumagamit nito. Kaya mas madali kang makakahanap ng mga tao na pwedeng magbigay ng tips at saka advice dito kay CoinsPH. Ayan. At ang panghuli ay tulad po ni PDAX ay regulated din po siya ng BSP, kaya safe po siyang gamitin. Ngayon ay yung disadvantage lamang ni CoinsPH ay mataas yung kanyang fee. Yan, at marami pong nagrereklamo dahil dyan. Mas mataas ang kanyang transaction fees kumpara kay PDAX. At maliban po dyan ay limited na rin yung kanyang trading features. Wala itong advanced trading tools na makikita natin na makikita po natin sa trading platform ni PDAX. Kaya hindi po ito ideal para sa mga experienced na traders. Ayan, kulang yung kanyang trading tools.
At katulad din po ni PDAX ay syempre limitado po yung kanyang mga coins. Yan. Limitado rin ang kanyang mga available na cryptocurrencies dito. At yan ay kung ikukumpara po natin sa mga international exchanges. Kaya, ayan, kung ikaw ay isa pong beginner sa cryptocurrency trading at gusto mo ng platform na madaling gamitin at may maraming mga functionalities, ay si Coins.ph ang mas magandang option para sa iyo. Madali itong gamitin at pwede mo na rin itong gamitin para sa iba pang mga financial transactions tulad po ng bills payment at mobile load. Ngayon ay kung ikaw naman po ay experienced na trader, yan, or meron ka na talagang kakayahan na makapag-trade at kumita, ay ayan, mayroon pong mas okay po si PDAX kasi mas mababa po ang kanyang fees at meron itong mga advanced trading tools. Kaya ito po ang nababagay sa mga experienced trader. Kaya dahil sa mas mababa ang transaction fees dito at may mga advanced trading features, ay makakatulong po ito para mas mapalaki ang iyong kita. Kaya yan, sa kabuuan ay ang pagpili po ng platform ay depende po ito sa iyong mga needs at preferences. Kaya kung gusto mo ng convenience at multifunctional na platform, ay syempre ang pipiliin mo ay si Coins.ph. Pero kung mas priority mo ang lower fees at advanced trading features, ay si PDAX naman ang para sa iyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.